So yun na nga mga ka-positive, no? Ayan, magandang araw sa inyo. It's me, Daddy Vlog. Nilipat ko lang yung motor dito. Tagaktak na pawis. So yun na nga, no? Bago ko simulan tong project ko, big shoutout muna sa mga subscribers ko. Ayan, maraming salamat. Pati na rin sa Facebook page ko. Ayan, salamat sa inyo. Nice. At yun, share ko lang ng konti, no? Kasi kahapon, ginamit ko itong motor. At meron akong napansin, no? Lalo na sa mga lubak. May kumakalog bandang T-post niya, no? So ngayon, chinek ko habang binibideo ko to. Yun nga, na-confirm ko na sure talaga na merong kumakalog. Huwag kayo iiyak. At ito na yung pinaka-concern ko sa lahat ng mga hostel. Teka. Lagay ko rito yung mic para mas marinig niya. Ayan. Narinig niyo? Kumakalog na siya. So, meaning may problema sa kanyang bearing sa may T-post niyan. Pwede naman itong maremedyohan, sisikipan mo yung sa taas niya, yung dito. Pero dahil nga meron tayong reserbang bearing, papalitan na rin natin siya. No? Pinag-isipan ko kung magna-knuckle bearing ako or magbo-ball bearing. So, tignan natin kung anong mas maganda. Kasi ang stock talaga niya is ball bearing. Itong nakakabit ngayon is knuckle bearing. So, Tara, magbaklas tayo. So yun nga mga ka-positive, no? Ayan, nabaklas na natin yung front fairings o yung kaha niya sa harapan. At yun, kita na kaagad yung kanyang T-post. Ayan. At kung mapapansin nyo, ayan, zoom in natin ng very light. Napakadugyot na, no? So talagang 2 years siyang hindi nabisita. So tatanggalin lang natin yung taas, tsaka tong mga shock, no? Para sa makuha na natin tong T-post bearing, no? So, okay na, no? Natanggal ko na yung tinidor. Then, ito na lang, yung tornilyo dito. Size 14, parehas. Yung nut, tsaka yung mismong bolt. Size 14. Two hours later. So, yun na nga mga positive, no? After ilang oras, struggle ako dito sa knuckle bearing. Diyos ko, ang hirap tanggalin. Especially yung housing niya, yung housing niya mga kapatid, no? Ito kasi yung bearing madali lang matanggal to. Ang mahirap tanggalin, to yung sinasabi ko, yung housing, ayan. So wala kasi siyang Tawag dito. sikwatan. So kailangan pang pukpukin ng flat screw para masikwat siyang ganun. Lalo na yung ito. Yan, Diyos ko. Para tuloy nagdalawang isip na ako sa knuckle bearing. So since na-experience ko na yung knuckle bearing, ito yung bago, Santal brand. Isapwera ka muna, no? Nakakapagod, mahirap magtanggal, promise. Ewan ko lang meron kayong mga tools na pantanggal Ako kasi DIY lang dito So dito muna ako sa ball bearing ng Pitts Bike. Ayan. Kasi ganito ang bearing talaga ng stock ng Mio Sporty, no? So yung knuckle bearing kasi mga kapasitive, 2 years ko naman siyang nagamit. So yun nga lang, talagang umalog. Oh, no. Pwede naman siyang sikipan. Struggle lang talaga yung pagtanggal niya pag gusto mong palitan. Kakabit ko na tong Pitts Bike ball bearing. Diyos ko, pagod. Butit hindi na lang siya ganun ka-murder. Hindi siya masyadong nabugbog ng palo ko kanina, no? At ito naman yung sa ilalim. Kita ba? Yan. Ito naman yung sa ilalim. Yan. Talagang pinalo-palo ko siya. Pero lilinisin pa natin yan para at least mas okay, no? Kakapagod. Hindi pa rin ako makaget over, no? Ay, medyo ekis ka muna. Knuckle bearing. Hindi ko naman sinasabi na pangit yung knuckle bearing, no? Ang sinasabi ko lang, okay siya. Pero pag nakakabit na siya, mahirap na siya tanggalin. Especially yung housing. Check muna natin to. Pitts Bike ball bearing. Maganda sa kanya, naka-engrave.
yung kanyang pitch bike. Ayan. Bali, ang lagay niyan, ito yung nasa baba, bearing, at yung nasa ibabaw. Ganda ng ikot. Ganon din dito. Ito yung nasa baba. Ito yung nasa. Ganda. Smooth. Nalinis ko na rin tong T-post. Konting linis-linis lang. Pero hindi naman. Dudumi rin yan afterwards. Sige, joke lang. Sana. Itong baba. Dito. Yan. Yan, so okay na. Hindi naman mabibengkong to mga kapastil kasi ang gamit ko dito is rubber mallet. Ayan, so gamitan nyo lang din ng JS40. Pero syempre may W40. Ito JS40 okay din. Mura pa. Grasa. So sa grasa naman depende sa inyo, no, kung saan kayo mas komportable. Ako kasi ito ginagamit ko. Hindi ito sponsored. Mas okay talaga to compare dun sa knuckle bearing kasi ayan, no, pwede mo siyang sikwatin ng T-wrench sa taas, push mo sa baba, so madali lang siya. Compare kasi dito sa knuckle bearing, masyado siyang flat, so kailangan mo talagang sundutin dito sa gilid para matanggal mo siya. Yun lang naman. Okay. Compliment dito talaga sa pitch bike, maganda. Okay yung fitting niya sa ilalim, ganun din sa ibabaw. So kakabit ko na, lalagyan ko lang ng konting grasa. 15 minutes later. So yun na nga mga kapastive, no. Ayan, nahigpitan na natin yung kanyang T-post. Wala naman siyang tawag dito, tamang higpit o tamang ikot, no. Depende na lang din yan sa inyo sa laro. Ayan, kasi ako ginawa ko, kada higpit ko, nilalaro ko siya. Then bukod doon, yung kanina, narinig nyo, kumakalog na siya. Yung tunog niya kanina sa T-post, wala na. Ayan, kahit anong uga ko, wala na. Para sa akin, no, sa dito pa lang nakita ko na mas stiff, mas stable si pitch bike ball bearing, no. Yay! Mas okay siya. Wala na akong nararamdamang alog. And yun nga mga kapasitive, no, all goods na. Wala na yung ingay niya compare kanina, no. Okay yung ball bearing ng pitch bike. X-mode tayo ngayon sa sa knuckle bearing. Ayan. Okay naman si knuckle bearing mga kapasitive. Yung nga lang pag halimbawa gusto mo lang magpalit at ibalik sa ball bearing, mahirap siya tanggalin. Yun lang naman. Oh, no. Mamaya itatry ko to. Then yun nga, big shoutout sa pitch bike, no. Ayan, maraming salamat. Ano ba yan? Ang araw kaninang umaga. Maulan naman ngayong hapon. Anyway mga kapasitive, no, eto na, tinry ko na at masaya naman ako sa naging decision ko magpalit. Ang galing! From knuckle bearing to ball bearing. Para sa akin mga kapasitive, no, sariling opinion, mas swabe yung maniobra ko ngayon compare kahapon na naka knuckle bearing / may onting alog na. walang halong joke. Mas smooth para sa akin tong ball bearing ng pitch bike. Sulit siya versus sa mga aftermarket na bearing. Malakas ang pakiramdam ko na tatagal to mga kapasitive, no. So, till next video mga kapasitive, no. Ayan, again, shoutout sa mga subscribers ko sa Facebook followers. Ayan, please don't forget to subscribe kahit wala ng bell button. God bless. Stay safe. Peace out.